Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit at kontrobersyal na balita dito sa mundo ng cryptocurrency at private equity investing. Isa pong kilalang pro XRP na abogado na si Ginoong John Deaton ang nagsampa ng Federal Securities Fraud Class Action laban kay Ginoong William Saris. Siya naman po ang co-founder at CEO ng Linkto Incorporated. Pero teka lamang po, ano ba ang ibig sabihin nito? At bakit po mahalagang malaman ito ng mga Pinoy crypto investors, lalo na sa mga bumili ng pre-IPO shares gaya ng kay Ripple? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan po, ang ating nakikita rito ay ang sikat na pro XRP lawyer na si Ginoong John Deaton. Ayan, simulan po natin kung sino nga ba itong si Ginoong John Deaton at ano po ang kanyang laban. Ayan. Si Ginoong John Deaton ay isa po sa mga pinaka-aktibong abogado, ayan, or lawyer na sumuporta kay XRP noong panahon ng kaso laban sa SEC. Isa po siyang abogado na may puso para sa mga retail investors o yung mga pangkaraniwang investors na tulad po natin. Ngayon ay inilalaban po niya ang mga biktima ng Linkto, partikular na yung mga bumili ng pre-IPO shares ng mga kilalang kumpanya gaya po ni Ripple sa pamamagitan ng Linkto platform. Ang pre-IPO shares ay mga bahagi po ng kumpanya na nabibili bago pa ito mag-public sa stock market. Parang early bird access po yan sa mga promising investments. Ngayon ay ano po ang reklamo laban sa Linkto at kay Ginoong William Saris? Ayon po kay Ginoong Deaton ay may malalim na problema sa operasyon ni Linkto. Nagbenta daw sila ng pre-IPO shares na hindi sumusunod sa batas ng Amerika. Ginamit nila ang mga tinatawag na SPVs o Special Purpose Vehicles. Isang legal na paraan para ibenta ang mga investments, pero ginawa ito ng walang tamang lisensya. At ang mas malala ay binigyan na sila ng babala ng sarili nilang legal team noong 2023 at 2024 na lumalabag na sila sa mga batas. Pero hindi po ito pinansin ni Ginoong William Saris. Parang sinadyang iwasan ang batas para lang magpatuloy sa kita. Bakit naman po big deal ang Chapter 11 bankruptcy ng Linkto? Kamakailan lamang ay nag-file po ng Chapter 11 bankruptcy protection si Linkto sa Texas. Ito ay isang uri ng bankruptcy na nagbibigay po ng pagkakataon sa isang kumpanya na ayusin ang utang nito habang nagpapatuloy pa rin ang operasyon. Pero sabi po ni Ginoong Deaton, hindi po ito dapat maging panangga ni Ginoong Saris sa kanyang pananagutan. Kaya ang class action na isinampa ay hindi laban kay Linkto mismo, kundi laban kay William Saris. Kaya personal, para hindi po siya makatakas gamit ang proteksyon ng bankruptcy. Ngayon ay makikinabang ba ang mga retail investors dito? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. At yan po ang magandang balita. Sabi po ni Ginoong Deaton, anumang makuhang pera mula sa settlement o insurance ay diretso na ibibigay sa mga retail investors. Ibig pong sabihin, may pag-asa pa tayong mabawi ang ating mga nilagay na investment o baka mas malaki pa ang maibalik sa atin depende po sa resulta ng kaso. Kasama ba ang mga non-US investors tulad ng mga Pinoy? Yes po mga ka-crypto. Isa ito sa pinakamagandang parte ng development na ito.
Ayon po kay Ginong Diton, lahat ng customer ng Linkto ay kasama po sa class action kahit nasa labas sila ng Amerika. Kaya kung ikaw ay isang Pinoy na bumili ng pre-IPO shares gamit po ang Linkto, kasama ka sa mga makikinabang sa kasong ito. At ang isa pang good news, hindi mo na kailangang mag-submit ng kahit anong dokumento para mapasama sa kaso. Automatic na raw ang inclusion. Ano naman po ang posibleng mangyari sa mga pre-IPO shares natin? Ayon po kay Ginong Diton, hawak pa rin ng Linkto ang mga pre-IPO shares ng mga private companies na binili sa platform. Kasama na po si Ripple. In fact, kinumpirma ni Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO po mismo ni Ripple, na may 4.7 million units pa ng Ripple pre-IPO shares itong si Linkto. Sabi pa ni Ginong Diton, maaaring ang mga investors ay makatanggap ng higit pa sa kanilang ininvest. Depende po sa pag-angat ng value ng mga shares na ito kapag naging publicly traded na ang mga kumpanya. Bakit naman po tayo dapat mag-ingat sa mga ganitong investment platforms? Ito po ang leksyon. Kahit gaano po kaganda ang isang platform, kung hindi po ito rehistrado at hindi po sumusunod sa batas, pwede po tayong malagay sa alanganin. Si Linkto ay parang naging paborito ng maraming crypto investors dahil nagbibigay po ito ng access sa mga high potential investments. Pero ang nangyari po ngayon ay reminder sa ating lahat na dapat nating suriin ang legalidad ng isang kumpanya bago po tayo mag-invest. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors dito sa Pilipinas. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, lalo na yung gustong sumali sa early investment opportunities, malaking epekto po ito. Ipinapakita nito na kahit global platform pa ang gamit mo, may mga abogado na handang ipaglaban ang karapatan mo bilang investor, kahit wala ka sa Amerika. Hindi mo kailangang maging Amerikano para maprotektahan ang karapatan mo, lalo na kung ang pinaghirapan mong pera ay nilagay mo sa isang platform gaya ni Linkto. Yan, at bilang panghuli, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay sa tingin ko, ito pong hakbang na ito ni Ginoong John Diton ay napakahalagang precedent. Ipinapakita po nito na may mga abogadong tunay na nagmamalasakit sa mga retail investors. Sana dumami pa ang tulad niya na handang ilaban ang mga maliliit na investors. At sana ito rin ay magsilbing babala sa mga kumpanya na hindi sumusunod sa batas, na hindi po sila makakatakas kung mali ang kanilang ginagawa. Para po sa atin bilang mga Pinoy, magandang balita ito dahil maaari tayong makakuha ng hustisya kahit wala tayo sa Amerika. Pero paalala rin ito na maging mapanuri po tayo sa bawat investment na pinapasok natin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.